Yes, great day, everyone, ascenders all over the world. This is me, Coach Mayor Online Alpha, and I will be your host for today's event. And I'm so excited because in this event, we will learn more about Ascendra International. This is what we call our AI forum. And ako po, excited po ako na maintindihan po ninyo gaano po kaganda yung sistema natin dito po sa ating community. Ayan. So, paki-comment naman kung saan lupalong ka ng mundo right now. Nasa Pilipinas ka ba? Or nasa ibang bansa ka ba? Comment mo ngayon. Ayun. Hello po sa mga taga Cebu. Ayun. Basta mga Bisaya talaga. Mga ano yan eh. Mga malulupit yan. Mga gahi na ba, kumbaga. Hello po sa mga taga Bicol, taga Baguio. Ayan. Hello po sa mga taga Qatar. Ayan. Hello din po sa lahat ng mga taga Dumaguete. Ayan. Sa mga Bulacan, Cavite. Ayan, hello po sa inyo. Grabe. I'm so excited po na marami po tayong matututunan sa gabi na to or sa hapon na to at kung saan ka man ngayon. Yan, hello po sa mga taga-Taiwan. Grabe. Everybody is so excited po. Alam ko tawag nito, napaka-active nyo ngayon. And ayan, just keep it coming. Hello sa mga taga-Samar. Malaysia, hello din po sa inyo. Wow, meron din po tayo from France. Hello din po sa inyo. Watching from Camarines Sur. Ayan. So, thank you so much kasi lahat po kayo ay very active po at alam ko may mga first-timers tayo dito or first time mo palang makapasok sa ating AI forum. Kino-congratulate na po kita kasi binigyan mo ng chance yung sarili mo na mapakinggan yung opportunity na kahit ilang buwan pa lang po tayo ay sobrang daming buhay na po ang nabago. Even me, no, isa po ako sa natulungan na din po ng ating company, ng ating community, and I'm so grateful kasi meron tayong ganitong opportunity na kahit anong background mo, OFW ka man, estudyante ka man, or empleyado ka man, pwedeng-pwede na mabago ang buhay mo dito po sa Sendre International. Ayan, excited ka na rin ba na mapakinggan yung ating speaker for tonight? Alam mo ba, napakaswerte mo kasi yung magsasalita po ngayong gabi na to, ngayong araw na po na to, ay hindi po basta-basta. Kasi itong tao na po na to, siya po mismo ang CEO ng company po natin, ng Ascendra International. Kaya mas maganda mag-focus ka, mas maganda na tumuto ka talaga from the beginning up to the end para maintindihan mo paano nga ba magbabago ang buhay ko this 2025. Ayan, sige po, let's comment excited. Ayan, kung ready ka na ba mapakinggan yung ating CEO ng company natin. Ayan, sige po, let's comment excited kasi i-introduce ko na po sa inyo, no, ang ating speaker for tonight. Sige po, excited. Sige pa. Wrong spelling wrong ha. Ayan, wrong spelling wrong. Excited po. Ayan, sige. Thank you so much. Alam ko kayo po ay excited na rin pakinggan itong tao na to, our speaker, our CEO. And I'm so privileged na ako po yung mag-introduce sa kanya tonight. So, ladies and gentlemen, grabe, I'm so inspired with this person, with this leader, kasi imagine mo, he's an engineering by profession, but right now, we are so blessed na nagpatayo siya na napakagandang kumpanya at magiging isa sa mga sikat na nagpapabago ng maraming buhay dito po, hindi lang sa Pilipinas, but sa buong mundo. So, ladies and gentlemen, help me welcome po our beloved CEO, no other than Sir Jurgen Gonzalez. Hi everyone. Hi. Ayan, hi everyone. Hi. Good evening to everyone, no? Lalo na dun sa mga kababayan natin all over the world. Kanina ko pa nababasa yung mga comments natin dito, no? May mga galing sa iba't ibang mga bansa, particularly Asia, Middle East, Africa. Ayan, hindi ko nababasahin pa isa-isa, no? Kasi ang dami nyo. May Incheon, may Korea, may Zamboanga, may US pa ako nakita kanina sa bandang Las Vegas. So, welcome everyone. Galing Saudi,
Bicol, Davao. Ayan. Exciting. Dumadami yung ating participants. We're starting at 177 now. So again, I'd like to welcome each and every one of you sa ating first ever Ascend training via Zoom. Kasi alam nyo, Dubai, Saudi Arabia, Bato, Leyte. Alam nyo, ginagawa natin tong Ascend training live dito sa head office. But due to insistent partners demand, dahil yung mga partner namin, we consider you very important to us. Of course, kahit na recorded yung mga nakaraang Ascend training natin, nasa Ascender official yan, nasa Ascendra Nation. Yung ating mga recorded trainings, pwede kayo mag-plug in doon para mapanood nyo yung mga training, Ascend training natin na ginawa dito sa head office for the last 2 weeks. Pero yun nga, nag-usap kaming mga board of directors. Marami sa inyo gusto mapanood to ng live or naka-Zoom, no? Kahit papaano, live tayo via Zoom to cater to all our partners all over the world, no? Not only in the Philippines but all over the world. May nabasa ako dito galing UK, watching from New York, USA. Dami, Saudi, ano pa ba? HK, well, kababayan natin, Pampanga, shout out lang muna tayo habang naghihintay tayo ng ibang attendees. What else? Pampanga, Bulacan, Batangas, La Union, dami. Yung iba, excited, turbo, wow, exciting daw, and everyone. All right, welcome sa inyong lahat. I'm happy to be your trainer for this evening. Yours truly, Jurgen Gonzalez. Isa tayo sa founders ng Ascendra, and as I begin my training tonight, I'd like to appreciate each and every one of you dahil sa pagtitiwala dito sa Ascendra. Startup pa lang, nagsisimula pa lang tayo pero marami sa inyo nagtiwala na. Particularly yung ating mga kababayan, no, na mga Filipinos all over the world. We appreciate you. Of course, we also appreciate yung mga kababayan natin, leaders natin dito sa Philippines. Thank you for trusting Ascendra International in behalf of my co-founders. We appreciate each and every one of you. Kayo po ang nagpapasipag sa amin. Kayo ang nag-i-inspire sa amin to do more, to be better every day, to be able to serve you. Nako, ang gulo po ngayon dito sa head office Friday. Kasi Freedom Friday ngayon. Ang dami pong kumukuha ng mga cheque, nakakatuwa. While at the same time, may ongoing Ascend training din tayo, care of Jed Cirilia, yung ating what do you call this, business development officer. So every day, ang saya dito. I wish you could visit some of you here in the Philippines and abroad. Mabisita nyo kami dito sa head office para maramdaman nyo yung energy. Iinggitin ko muna kayo para magsumikap kayong makauwi at ma-experience din yung nangyayari sa amin dito. Ang gulo ngayon dito kasi nga, ulitin ko, Freedom Friday natin. And sa mga first time ako maririnig, well, I'm Jurgen Gonzalez. I've been in the industry for 30 years. And 2 months ago, 3 months ago, nagtayo po kami ni partner Joseph Lim ng Ascendra. So ikukwento ko kung ano yung nangyayari over the last few years. I'm just very excited tonight. Ang taas ng energy dito sa Zoom. Ang taas din ng energy dito sa head office. Lahat na lang energy dito sa Ascendra. So let me begin my training by sharing my screen with you. Ang title ng training natin ngayon is Ascend Training. Ipapaliwanag ko din bakit Ascend yung training na to, no? Number one, tinayo natin ang Ascendra to give clarity sa mga distributors. When I say clarity, para maging malinaw yung journey ninyo dito sa Ascendra. Kasi marami pong nai-involve sa networking. Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila para magtagumpay. Hindi nila alam. Yan, kasama ko si CFO para lang makita nyo. Nandito siya sa CFO room eh. Ayan, si CFO natin. Si Mrs. Ayan. Ayun, di ba? Nangulit lang para mag-hi sa inyong lahat. Well, again, kaya natin tinayo yung Ascendra, isa sa mga values na gusto nating ibigay sa maraming tao is yung clear path, yung malinaw na daan, malinaw na strategy na gagawin ninyo na i-apply nyo para magtagumpay. Because ang experience namin sa network, maraming mga gustong magtagumpay sa networking, kaya lang di nila alam paano gawin yung business. Walang may provide na clear strategy, puro motivation, puro hype ang napoprovide ng mga previous companies natin. So this time, ang Ascendra,
we do not only give opportunity or hindi lang ito compensation plan, hindi lang ito products, but more importantly, gusto naming i-train kayo, ituro sa inyo paano talaga magtagumpay. Ang tawag ko dito your blueprint to success, your roadmap to success. Kasi importante na meron kang mapa papunta sa destination mo. Kaya nga, ano, flight path ang ating storyline na gagamitin natin all throughout our trainings, kahit sa ang tawag dito check-in one, ano? Mamaya papaliwanag ko sa inyo yung storyline natin. Para ho madaling intindihin yung pag-angat nyo dito sa Ascendra, isipin nyo na yung training natin, ang pagsisimula, ang storyline nito, flight, yung paglipad ng eroplano. Diyan natin ipapattern yung mga trainings natin para madali nating intindihin kasi mas madaling intindihin ang path kung meron tayong kwento. So ayan, your clear flight to success. Ang ibig sabihin ng ascend, by the way, is attitude, skills, clarity, education for network development. Kaya yung mismong word na ascend, training po yan. And tonight, sa lahat ng mga trainings na atinan ninyo sa Ascend Training, ito yung unang-una. This is the first training. This is the first module of your Ascend Training. Kasi ginawa po natin ditong modular yung training. When you say modular, bago ka makapunta sa training 3 or level 3, dapat tapos ka sa level 2 or tapos ka sa level 1. So this is your level 1 trainings or training. Kaya dito, pinag-uusapan natin dito yung purpose, no? Importante kasi yung alam natin yung education program ng Ascendra. When you say education program, part ito nung sa package natin na kung tawagin ay mastery. Ayan. So, purpose one is move from luck to real entrepreneurship kasi gusto namin kayong ma-develop or matutunan nyo dito na hindi nakukuha ang pagtatagumpay sa swerte-swerte lang. Kasi kung kukunin natin sa swerte ang tagumpay, kawawa naman yung mga malas. So, we want you to become successful. Gusto namin mag-MC kayo. Gusto namin makuha nyo yung mga pangarap nyo. Hindi sa pamamagitan lang ng swerte o alam nyo na niya, tsambahan. Ayaw natin ng tsamba, ayaw natin ng chance, ayaw natin ng luck. Kundi, we want you to become successful by becoming a real entrepreneur. Kasi na-equip ka ng mga pangangailangan, ng real trainings, ng personal development, ng pagkakaroon ng tamang mindset ng isang negosyante. So, yun ang gusto namin maging development ninyo. Number two, ang purpose nito on why we want you to be educated in our program is to establish real roles and responsibilities. Ibig sabihin, para maintindihan nyo ano ba ang role mo bilang associate, kung associate ang package ninyo, bilang builder, kung builder ang naging package ninyo, and ano naman ang dapat mong gawin kung ikaw ay bumili ng consultant or yung director na package or executive. Kasi importante na alam mo mismo kung ano yung role mo. Parang trabaho yan eh. Kung ikaw ay junior engineer, alam mo yung role mo. Kung ikaw ay assistant principal, alam mo rin yung role mo. Kung ikaw ay nurse, alam mo rin yung role mo. So, dito, tinuturo namin sa Ascent Training, ano dapat yung role mo, ano yung action plan, ano yung job description mo, at ano yung mga responsibilities na dapat mong gawin para magtagumpay ka. Kasi para magtagumpay, meron ka dapat ginagawa. And maraming mga distributors sa networking, bibili ng package, mag-e-enroll, magre-register, pero hindi nila alam kung ano yung mga dapat nilang gawin. So dito, we will start from the very basic. Ituturo namin sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. Ano yung dapat na skills, ano yung dapat na mindset and attitude ninyo. Number three is to shift focus from money to mastery. Ibig sabihin, sa simula pa lang, of course, nandito kayo para kumita. But you have to understand that bago dumating yung income, yung success sa inyo, kailangan aral ka, kailangan well-educated ka sa pinasok mong business. Kaya ang tawag namin dyan, shift natin yung focus natin sa pera, kundi dun muna tayo sa matuto tayo. Maraming na-frustrate sa networking kasi akala nila pagpasok nila, yayaman agad. Hindi po ganun sa negosyong to. Kailangan matuto ka muna. And para matuto, walang natututo ng nag-iisip lang. Walang natututo ng umuupo lang. Matututo ka pag ikaw ay umaattend ng training katulad nito. Matututo ka pagka nanonood ka ng trainings, nagbabasa ka ng libro. So in other words, you have to do something para matuto.
wala pong natutong anak natin, walang natutong bata na nakatunganga lang. So maraming distributors sa networking, unfortunately, pagka bili nila ng package, nakatunganga lang, hindi alam ang gagawin. Kaya nga, kami dito sa Sendra, we want you to focus, not just sa income na gusto nyo, mag-focus tayo dun sa mastery. Matuto tayo, gumaling tayo, magkaroon tayo ng skills, magkaroon tayo ng tamang character and attitude, maging dalubhasa tayo sa networking bago dumating yung pera. Number four na purpose ng educational program natin is to have a structured and consistent learning. Pag sabing structured and consistent, yan yung binanggit ko kanina na meron tayong modular training. Depende sa position mo, meron kang role na kailangan gawin, pero para malaman mo yung role na yun, kailangan uma-attend ka. In fact, for the last few weeks na ginagawa natin tong Ascend training, open to everybody pa to, whether associate ang binili mo, builder ka, consultant ka, executive, and so forth and so on. Pero later on, lalo na this coming September, yung first Monday of every week, magbibigay kami ng mga special trainings. Depende sa position. So get excited because uh, tuturuan namin kayo, may magte-train dito sa Manila, pupunta dito sa head office. But by the way, huwag kayong mag-alala mga nasa Zoom, nasa ibang bansa o kaya nasa malayong lugar dito sa Philippines. I-record naman natin yung mga trainings natin dito sa head office. But sooner, we shall have trainings about, may pupunta rito from tiktok.ph para turuan kayo, tulungan kayo paano nyo ma-maximize yung TikTok nyo. May mga trainings tayo about live selling, about content creation, paano gumawa ng podcast and everything. So all of these things, tinuturo natin yan para magkaroon kayo ng idea and to become relevant. Ibig sabihin ng relevant, yung magagamit yung skills for this period na, yung business is usong-uso sa social media, sa platforms and everything. Ibibigay namin sa inyo yung structured learning na yan. Ano pa? Number five, to develop clear and transferable skills. Kasi sa networking, importanteng may duplication. Pero kung hindi mo na-develop yung tamang skills, hindi ka rin makakapag-transfer ng skills mo. In other words, kailangan clear sa'yo bilang isang networker, bilang isang ascender, ano ba dapat yung skills na de-develop mo? Skills sa pagsasalita, leadership skills, skills sa pagbebenta, sales skills, sales process, public speaking skills, maraming skills yan. Kaya gusto namin i-provide sa inyo as senders kung ano yung mga importanteng skills na dapat meron ka para clear sa'yo kung ano rin yung pinapasa mo sa team mo. Kasi pagka naipasa mo yung sarili mo, yung skills, yung kaalaman mo, naipasa mo sa grupo mo, doon nagkakaroon ng duplication. Pag hindi kayo nakakapagpasa ng skills, kasi hindi clear sa inyo kung ano yung skills na meron ka, hindi nyo maduduplicate ang sarili nyo. And pag hindi mo na-duplicate ang sarili mo, walang leverage na tinatawag sa networking. Eh yun pa naman ang sikreto sa pagyaman. Kailangan may leverage. Kailangan na-duplicate or napaparami mo yung sarili mo by transferring your skills. Dadating tayo dyan, hindi ko lang muna kayo bibiglain, pero may mga iba't iba tayong trainings para turuan namin kayo paano kayo magta-transfer ng skills sa team ninyo para as a leader, naduduplicate mo yung sarili mo. Exciting to mga kaibigan kasi kahit hindi ka marunong, pag masipag kang umattend ng training, matututo ka. Kasi tayo naman, nung nagsimula tayong mag-aral, wala naman tayong aram. Pero dahil masipag tayong magpunta sa school, whether nagpupunta ka sa school dahil sa barkada mo o dahil sa crush mo, just the same, pagka ikaw uma-attend, natututo, kahit wala kang alam, pag uma-attend ka, natututo ka, nagkakaroon tayo ng kaalaman. So, ano ba yung Ascend program, no? Binanggit ko sa inyo yung purpose. Ngayon, i-define natin ano ba yung programa na ginagawa natin. Una, the Ascent program is not just another training. Hindi ito basta-bastang training. Hindi ito basta-basta yung motivational training, leadership training. Ito ay makabagong training at saka structured siya. When I say structured, yun nga, depende sa position mo, depende sa team mo, sa size ng grupo mo, kung ano yung trainings na a-attenan mo dito sa amin. Nakakatuwa kasi pag na-attenan nyo na yung Ascend trainings natin, merong training tungkol sa attitude, sa mindset, sa skills, may training tungkol sa product,
may training tungkol sa technical. Kaya pag ikaw, kung alam mo yung ano yung kulang mo, mamimili ka lang kung ano yung aatinan mo. Hindi mo kailangan atinan lahat. Ibig sabihin, kung ano lang yung particular na kulang sa'yo o problema mo, kunwari, hindi mo masyadong kabisado yung product, o di attend ka dun sa product training. Hindi ka marunong halimbawa ng masyadong marketing plan or yung technicalities, o di attend ka dun sa method training. Halimbawa, may problema ka sa attitude o yung downline mo sa attitude, isalpak mo muna dito sa training ko. Ang tawag dito sa training ko, makikita nyo mamaya, check-in one. Bakit check-in? Kasi nga, ang ginawa natin ng story itong training na to, para tayong sumasakay ng eroplano, para tayong babiyahe through airplane. Kaya check-in one. Eh di ba, ang unang-unang step para ikaw lumipad at mag-travel, di ba? Check-in ka muna. So ang tawag dito sa training ko, check-in. Dito pinag-uurapan yung attitude, yung mindset, yung tamang character na dapat meron ka. So, yung Ascendra, meron tayong platform uniquely designed para sa mga makabagong network leaders at mga entrepreneur. Kaya exciting siya. Kaya doon po sa binili yung package, kung bumili ka nung laman ng package natin, MVP, di ba? Meron tayong mastery. Ayan, 305 na tayo. Kanina, nagsimula tayo sa 170. Ngayon, 305 na. Iinom muna ako ng tubig. Nakakauhaw kayo. Ayan. Teka nga, magbabasa nga ako ng mga chat ng iba para hindi boring. Watching from, ito, galing sa Qatar. Hindi, biro lang, Qatar. Ayan. May galing ng Marinduque. Ah, Mecca, Saudi Arabia. May galing ng Korea. Ito, ang layo. Binangonan, Rizal. Ito, kapitbahay lang namin. Watching from Kuwait. Si Bernard. Oy, Bernard, long hair. Ha? Bukidnon. Bernard. Ay, hindi pala tama. Ayan. Yung mga iba, kilala ko pa dito. Okay? Ayan, kumusta kayong lahat ha? Hindi ko na kayo babanggitin pa isa-isa. Kasi malabo ang aking mata, wala akong salamin. Ayan, si Mark Anthony Kinit. Ayan, galing sa Cebu. Isa yan sa unang-unang nag-pay-in. Sa Ascendra, hindi pa alam ang marketing plan. Nabaliw na. From Cebu. O, Cotabato. Sorsogon. Tiboli. Tugigaraw. Ilocano. Padata, Tagig. O mamaya naman ha, balik na muna ako sa program natin. So yan yung Ascend program. So transformative siya at saka educational. Yan ang gusto natin. Kailangan alam nyo kasi yung kaibahan natin sa maraming networking. Kasi pag wala tayong pagkakaiba sa ibang networking, bakit pa kami nagtayo nila Joseph Lim, di ba? Kaya pag tinanong kayo, ano bang pagkakaiba dyan sa Ascendra, ba't kami sasama dyan? Sabihin nyo sa kanila, well, hindi lang kami MLM. We are an MLM solution. Pag tinanong ano ibig sabihin ng MLM solution, well, nagbibigay kami ng solution para sa mga networkers para magtagumpay, lalo na sa mga ang problema nila, hindi nila alam kung anong gagawin. Nagbibigay din kami ng solution for first-time networkers kasi kumpleto tayo ng training, sabi mo sa kanila. Kaya naman dun sa laman ng enrollment package natin na MVP, ang paborito ko dun yung M. Ibig sabihin ng M, mastery. Ang paborito ko dun yung training program. Kaya nga, ang tawag dito pag sumali ka, hindi registration package, kundi enrollment package kasi nag enroll ka sa master class. Kasi for me, sa tagal ko sa industriya, mas importanteng matuto ka, mag-aral ka, gumaling ka muna bago ka kumita ng pera. Mas importante yon. So, para sa akin, ang pinaka-paborito kong part ng enrollment package natin, yung mastery. Of course, importante din yung V and P, yung vitality at saka yung protection. Pero more importantly, mas importante sa lahat ng yon yung mastery kasi doon magbabago yung character mo, doon ka matututong maging leader, doon ka magiging positive, doon ka magkakaroon ng sales skills, paano ba magkaroon ng branding, doon ka matututo ng communication skills, connection, doon ka matututong mag-goal setting, doon ka matututong mag-solve ng problem. Ang dami mong skills na matututunan sa mastery. Kaya sa 200,000 na binili mo as executive package, sa totoo lang napakamura nun kasi magkano ang gagastusin mo sa pag-aaral from grade 1 to 4th year college para matuto lang. Samantalang dito sa atin, tinuturo natin lahat, financial education, business intelligence,
Tuturuan namin kayo ng kung ano-anong mga life skills, sales skills, tuturuan namin kayo ng people skills. Yan ako sa 200,000. Sulit na sulit kayo sa programa ng Ascend International, Ascendra International. Ayan. So, sa program natin, of course, no, para alam nyo kung ano yung kultura natin dito, hindi tayo basta-basta MLM. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may nagtanong sa inyo, bakit ako mag-join dyan sa Ascendra, ano ba pagkakaiba nyo? Sabi nyo sa kanila, number one, dito, nagpo-focus tayo sa improvement, nagpo-focus tayo sa uh, attitudes and skills, nagko-concentrate tayo sa strategy. Kasi hindi tayo puro dito motivation lang, hindi dito puro hype-hype and excitement lang. Maraming mga networkers ang excited, motivated, pero alam mo, ang motivation at saka excitement, nawawala yan. Ang importante ngayon, marunong ka. Ang importante ngayon, may strategy ka. Importante ngayon, may skills ka. Kasi isipin nyo na lang, ano, para kayong boksingero. Pagka kayo lumalabas para mag-recruit, bugbog sarado ka sa negative. Parang boksingero ba? Di ba yung mga boksingero, sabihin na natin sa first round, bugbog sarado yung boksingero. Pupunta siya sa corner niya. Hindi naman pwede pagpunta niya sa corner niya, basag-basag yung mukha niya. Sasabihin ng coach, tuloy-tuloy ka lang kasi. Power. Grabe. Basta. Positive ka lang dapat. Attend ka. Hindi na pwedeng ganun ang ginagawa ng mga coaches ngayon. Ang kailangan ng boxer, boksingero, strategy galing dun sa coach. Hindi pwedeng motivation lang. Tama yung motivation, pero kulang po yun. Hindi pwedeng sasabihin sa'yo, tuloy ka lang. Pag nagre-reject ka, sasabihin sa'yo, normal lang yan. Hindi na po tama yung kailangan. You know how to answer objection. You know how to face rejection. Dapat meron kang skills. So dito, may tamang kultura tayo. Ba't sila magsasama? Ba't sila sasama sa Ascendra? Kasi hindi lang tayo MLM, kundi MLM Solution Company tayo. Nagbibigay tayo ng strategy. Nagbibigay tayo ng clear na direction anong gagawin. Nagbibigay tayo ng skills sa mga distributors. At kakaiba yung kultura kasi dito may values ang mga tao. So ngayon, ang tawag dyan, pag nasa Ascendra ka, number one, ang tawag sa sponsor, hindi na sponsor. Ang tawag mo dapat sa sponsor mo, success partner. O kaya SP, letter S and P, success partner. Kapag pinakilala mo yung sponsor mo, kamakaibigan ko, bro, by the way, success partner ko nga pala. Okay, pagtatawagin mo yung sponsor mo, success partner. Yan. Pagka naman crossline mo o kaya mga upline mo, ang tawag dyan growth partner kasi natutulungan ka niya mag-grow kaya ang tawag natin dyan growth partner. Yung ating mong mga registration, yung nakagawian natin na accounts, hindi na ganyan ang tawag dito sa Ascendra na ilan ang account mo o nag-register ka na ba? Hindi ganon. Ang tawag dito enrollment kasi nga educational platform siya. So, di ba to be educated, kailangan ano ka, nag-e-enroll ka. Kaya ang tawag sa package natin, enrollment. Kami as owners, ayaw naming tawagin kaming owners or board of directors. Founders lang ang tawag nyo sa amin because ang idea dito, magka-partner tayo. Kung gaano kami kaimportante, mas importante dapat kayo. Kaya ang turingan dito, we're just partners. Tawagin nyo lang kaming founders. Ako, position ko, CEO, pwede ring CEO. Si Joseph, CSO, si Miko is our COO, and si Ces kanina is our Chief Finance Officer or CFO. Dun sa mga nakadirect sa kumpanya, yung personally sponsored ng company, ang tawag natin dyan, founding partners. Alright? Sa lumang networking, ang tawag dyan, 001 o kaya company direct. So, yan yung mga terms na gagamitin natin. In fact, pati yung mga seminars natin, hindi na tawag OPP o kaya BOM. Ang tawag na dito, AI or Ascendra International Forum, AIF. Ayan. So wala nang OPP, wala nang BOM, wala nang business presentation. Ang tawag na dito, AI Forum. Ang bigayan ng cheque, ang tawag dito, Freedom Friday, katulad ngayon. Ang ingay ngayon dito sa head office kasi kagulo yung mga tao, kuhaan ng mga cheque. Kanina lang, nagpirma ako na nagpirma ng cheque, sa dami ng pinirmahan kong cheque. Nangawit na yung kilikili ko. Tapos yung ibang pirma ko, mali na kasi ang dami na eh. Pag marami ka ng pinipirmahan, nagkakamali ka na, nag-iba na yung itsura ng pirma. Ganun kasaya dito. Dati, pag nag-iipon yung mga networkers at may nagka-testimony, ang tawag natin dyan, CSEL. Dito, ang tawag dyan, Ascenders Assembly. Ayan.
Tapos magkakaroon tayo ng podcast, no, na ang tatawagin natin later on. Nire-ready lang namin, meron tayong Transformation Tuesday. Tuwing Tuesday, meron tayong medyo maikling training lang na parang podcast ang kanyang platform or ang kanyang tema. Yan yung ating mga terms. The program, part pa rin ng program, yung Ascend Learning Tools. Dito, once we are ready, bibigyan namin kayo ng progress tracking, parang boarding pass and passport. Ayan, maliit na booklet na ipapapirma ninyo sa upline nyo, sa mentor nyo, o kaya sa speaker, na katunayan na naka-attend ka ng training. But later on, pag ready na yung AI natin, at itong mga videos na to, trainings na to, available na online, malalaman ng AI kung hindi mo napapanood o hindi mo pa natatapos yung training. Kaya may lalabas dun sa portal mo na prompt. Pina-follow up ka na hindi mo pa tapos yung training. Hindi rin pwedeng i-fast forward na katulad ng ginagawa nyo sa YouTube. Papagalitan ka ni AI pagka pina-fast forward mo, hindi mo siya mapa-fast forward. Yan. Magkakaroon din tayo ng program manuals, no? Sooner, pagka, regular na tayo, lahat ng mga packages magkakaroon siya ng workbook na kailangan mong sagutan pag umaten ka ng training. Ang tawag dyan, interactive workbooks na hindi mo siya masasagutan pag hindi ka umaten kasi putol-putol yung mga sentences doon. Alam nyo na, parang nung bata tayo, di ba? Kaya tayo natuto kasi meron tayong workbook. So we will be providing you workbooks, don't worry. Pre-pioneering pa lang tayo kaya hindi pa kumpleto but when we launch come January, magkakaroon na ng mga ganyang workbooks. Kakaroon din tayo ng mga videos na pwede nyong panoodin kung kailan kayo bakante. Tawag natin diyan masterclass. This coming October 26, lalabas na po sa cellphone yung app na kung tawagin natin ay Learning Hub. Isang application sa cellphone ninyo, care of Ascendra International, na pag binuksan ninyo, nandun po lahat ng mga trainings na gusto nyong pakinggan. Kaya kahit nasaan ka, basta meron kang internet, pwede mo nang mapanood yung mga trainings natin dito sa cellphone because of our Learning Hub application. Lahat ng mga trainings sa Ascend, lahat ng mga special trainings sa amin ni J-Lim, ikakarga namin sa Learning Hub nyo. Meaning, gagawin nating leverage nyo bilang leaders ang technology. Na kahit hindi nyo napupuntahan yung mga downlines nyo sa ba't ibang parte ng Pilipinas, may downlines kayong OFW, nate-training sila because meron tayong learning hub, meron tayong special application sa cellphone na ida-download lang nila at nandoon lahat ng mga trainings ng Ascend program. Okay ba yon sa inyo? Okay ba? Ha? Yung mga, sorry, hindi pa pala tapos. Ayan, exciting ba? Ayan, no? Turbo. Wow, nakaka-excite. Yung iba, turbo ng turbo. Wow. Wow, nice. Panay wow nung iba. Wow. Opo, opo. Ayan, no? Dami. Talaga naman. So, hindi namin kayo pababayaan dito sa Ascendra. Kung training at training lang at matuto lang ang gusto ninyo, oras lang ang kailangan mo para matuto ka. Kaya huwag kayong maglala, gagamit tayo ng technology dahil hindi lang tayo MLM company, tech company na rin tayo kasi meron tayong isang kumpanya na Tech IT. Ito yung nagde-develop ng system ni Ascendra. Ito rin yung maglalabas ng artificial intelligence. Abangan nyo yung event sa October 26 kasi marami kaming i-reveal sa October 26 na revelation natin. Anyway, tomorrow, August 30, monthsary po natin bukas. 2 buwan na po tayo. Nag-open tayo ng June 30, pangalawang buwan na po natin ng August 30. Alam nyo, magdadalawang buwan pa lang tayo pero mag-9,000. We're nearly 9,000 members already. Congratulations Ascendra International. Kaya bukas, pag nag-post ka, sabihin mo kay Ascendra, Happy Mansari Ascendra International kasi tomorrow is our second month. 2 buwan pa lang tayo pero mahigit kulang-kulang 9,000 na ang active members natin. Yung active members na yan, single name po yan ha. Unique names. Hindi yan 9,000 na multiple accounts. This is 9,000 na single account in 2 months. Isipin nyo gaano tayo kabilis. Kaya dapat kayo, sumabay kayo, galingan ninyo, sipagan ninyo. Kahit nasa labas kayo ng Pilipinas, kahit hindi kayo nakukupunta rito sa office,
meron kayong equal opportunity. And then of course, pag lumalaki na yung grupo ninyo, magkakaroon kayo sa amin ng one-on-one mentoring at grupo din. Makikita nyo yan dun sa mga friends, si J. Lim, si CSO J. Lim sa Facebook. Makikita nyo yung mga posts ni J. Lim na meron siyang mentoring session every day or minsan every other day dito sa boardroom natin yan, dito sa head office sa Ascendro International. Kaya pag nakikita nyo yung post niya na nasa boardroom siya, yung magandang ilaw, yan po ang boardroom dito sa head office natin sa Manila. Kaya naman, sana makabisit kayo dito para ma-mentoran namin kayo ng personal and makasama namin kayo para mahigop ninyo, makakuha nyo rin yung energy namin at ng buong opisina natin kasi dito sa head office, ang gaan-gaan lang ng buhay, masaya lang kami, hindi tayo naninira ng company, maraming bumabanat sa atin pero hindi na natin pinapansin yan kasi nag-ascend na nga tayo, kaya tayo Ascendra. It's because we ascend to a new era. Nag-level up na tayo. Hindi na tayo katulad ng mga lumang networking or lumang networkers na kailangan magsiraan, kailangan magpagalingan, kailangan mangbaliw. Hindi na tayo ganon. Basta tayo masaya lang, maganda ang kultura natin, tulungan, partnership tayo dito, and naniniwala ako kung talagang decided ka, magbabago ang buhay mo dito sa Ascendra. Ayan. So ito pa yung mga Ascend community natin, no? Meron tayong growth partner networks. Ayan, yung mga iba't ibang position in our marketing plan, lalo na yung mga partnership positions. Kasi pagkatas ng executive, marami pang partnership rank. Yan po yung prime partner, lead partner, senior partner, merong managing partner, entrepreneur partner, enterprise partner. Ang dami. So may kanya-kanya pong social club yan, may kanya-kanyang society yan. Lalagyan natin ng club, lalagyan natin ng society, kung depende yan sa rango mo. Kaya ang ganda nung, alam mo na, tumataas ang rank mo, napapabilang ka din sa mga matataas ang rango, magkakasama kayo. May mga exclusive societies, may mga events yan, may mga retreats yan. Basta, exciting siya yung mga bagay na gusto namin gawin ni J. Lim na hindi namin nagawa dati. Kasi hindi pa kami may-ari ng kumpanya, dito natin yan i-apply lahat sa Ascendra International. So marami kaming plano, pagdasal nyo kami na bigyan kami ng kalakasan para ipagpatuloy, humaba buhay namin para marami pa tayong matulungan at makuha yung mga pangarap ninyo. Ayan. Ito yung flight path na kinukwento ko kanina. Na yung unang-unang part ng training natin, bilang ako, ang unang nag-ano sa inyo nito, ang tawag, balik ko lang yan, check-in. Kasi nga, flight travel. Ito yung conditioning stage. Kailangan, di ba, pagka ikaw babiyahe, kailangan kondisyon kang bumiyahe. Kaya makikita ninyo, dito po sa module natin, ang pangalan ng module, CLEAR. CLEAR. Lahat yan may pangalan. Sa C, tawag niyan check-in 1, check-in 2, check-in 3, ganyan. Yung L, di ba, pagkatapos mag-check-in, di ba, nagli-lift off. Ayan, yan yung lift off. Tapos yung E, yan yung elevate. Yung A, yan yung altitude. Yung R, yan yung reach. Yan yung nakarating na kayo sa destination ninyo. So, marami yan. Nakaprograma yan para ituro sa inyo paano kayo magtatagumpay, paano din kayo magiging katulad. Lahat ng kaalaman namin sa networking, ipapasa namin sa inyo. Lahat ng natutunan ni J. Lim, paano siya nag-handle ng group, paano niya napaputok ang team niya, ituturo niya sa buong Ascendra community. Sabi nga niya, kung napaputok niya yung grupo niya, hindi naman niya kumpanya yon, lalo na dito ngayon sa Ascendra kasi may-ari siya ng Ascendra. So get excited kasi kayo mismo may mentoran ni CSO J. Lim, kaya nga siya Chief Strategy Officer. Kasi yung strategy na nangyari sa kanya, ginawa niya, natutunan niya, ipapasa niya sa inyo. Ano gagawin mo? A-attend ka lang. Kaya kung pag-attend, di mo magawa, alam na this. Hindi ko na itutuloy yan. Pero pag hindi ka umattend, alam mo na yan. So, ibibigay ko lang, iraran through lang natin yung mga a-attendan yung training. Yung check-in 1, yan yung training ko. Ang tawag dyan, mindset, attitude muna. Itama muna natin yung attitude nyo. Tama muna natin yung mindset nyo bago tayo tumira ng tumira, bago tayo rumatrat sa labas. Yan yung part ko. Check-in 2,
Another letter M, yan yung motive. Ang ganda ng training na to, yung goal setting. Kasi dito, i-breakdown dito from your dreams, paano mo i-breakdown into daily actions para makuha mo yung dreams mo. Yan. Check-in number 3, mastery. Dito naman pinag-aaralan yung MVP in-depth training. Today is a very special day kasi meron tayong guest kanina, registered pharmacist, business development officer, galing sa ibang bansa, galing sa supplier natin. Tinraining niya po yung Omega Life natin. Naku po, napakaganda po ng Omega Life. Tinraining niya kanina. Again, don't worry, may video yan. I-upload natin yan sa Ascend Official or Ascend Nation para mapanood ninyo yung replay. Pero grabe, na in love ako doon sa Omega Life. Napakarami niyang gamit. Very unique. Talaga naman. And get excited kasi next week, nandito na po sa Pilipinas finally. Uh, Patented ho yung produktong yan. Tayo lang ang meron sa buong mundo. Very unique yung product na yan. And lagi nyong, marami kayong matututunan kasi alam nyo, yung product na yun is not only for the heart, not only for the brain, pero anti-inflammatory siya, tsaka anti-allergy. Napakaganda rin sa skin. At antioxidant din siya. Other than that, pwedeng inumin ng bata kahit 5 taong gulang pa lamang. Napakaganda po. So, hindi ko na medyo palahabaan yung usapin na yan, pero ganun kaganda tong Omega Life na to. Ayan, no? Yung Omega Life. Yun. Mm. Tinraining sa amin kanina to ng expert, ng isang registered pharmacist from Pakistan. Ayan, galing sa ating provider. Tapos, number 4, yan naman po yung check-in 4, yan po yung method. Yan naman yung turbo engine optimization, technical training naman yan. In-depth training tungkol sa ating marketing plan, paano nyo ma-maximize yung turbo, ano yung mga technicalities para ma-maximize nyo yung marketing plan natin. Alright, yung L, yan yung lift off. Crucial stage naman to. From planning to ignition. Yan, may iba-iba rin tong programa. Yung lift off 1, tinraining ko to a few weeks ago, connect. Kasi minsan, nagpo-prospecting na tayo, wala pa tayong personal branding. So dyan, tinuturo, paano ka magkakaroon ng personal branding na hindi ka pa nagpo-prospect, ikaw may brand ka na para pag kinausap mo yung prospect mo, mas madali ka nang makapag-connect, mas madali ka nang makapag-present. So ang tawag natin sa Lift of One, Connect for personal branding. Diyan tinuturo yung importante yung pagkakaroon ng magandang image, how you communicate and everything. Lift of 2, contact. Ibig sabihin nito, prospecting. Lift of 3, presentation skills. Lift of 4, closing naman to, paano yung persuasion skills. See? Yan yung skills na sinasabi namin. Yan yung strategy na sinasabi namin. Hindi puro motivation, puro excitement, puro hype. Hindi ganon. Skills ang ituturo ng Ascendra sa inyo. Ayan, yung E, elevate naman to. Ito naman yung cruising with skill, not just speed. Ito na yung sinasabi namin sa inyo, per position na ang pag-attend sa mga trainings na to. Pag executive ka, may special training ka. Pag director ka, may special training ka. Pag builder ka, pag consultant ka, hindi na halo-halo yung training dito. Pag associate ka, ito lang muna yung aatinan mong training para sa'yo. Ibig sabihin, dito modular na, per level na. Kasi ang hirap nung, alam mo na, grade 1 ka pa lang, ang itinuturo sa'yo, calculus na. Sabi ni Jojo, sino ba Jojo? Sana po may kape din. Ikaw, adik ka sa kape. Ha, Jojo? Kamagalala, kasama yan sa ilo-launch natin pero wag kayong maingay. Surprise namin sa inyo yan by January. Ha? Pagdasal nyo yan. Yung mangyari ang mga product na ano natin, na ilo-launch natin. Sabi ng iba, turbo, recorded na yata ang video na to, yung nagsasalita, gusto ko sana mag-ask. Ano ka ba, iPhone 16 Pro? Mag-ask ka lang, hindi to recorded, live to. Ha? Hindi lang ako nagbabasa kasi syempre nagtitraining. Hirap naman mag-answer pagka nagtitraining. Ayan, tuloy, sinagot ka tuloy ni Erwin Galan. Sabi niya, live po tayo, hindi po yan recorded. Oo nga, hindi recorded. Tignan niyo yung cellphone ko. Sana makita niyo yung oras. Yan o, makikita mo yung oras ba? Yan o, 7:54. O, di hindi tayo recorded.
Joshua, oo, Joshua, live po. Okay. So balik na ako ha. Live tayo ha. Okay. Okay. So nandun na tayo sa Elevate, cruising with skill and not just speed. Okay. Next, pupunta na tayo sa, ayan, Elevate, may training na for associate builder, consultant, director. May Elevate training na for prime partner, lead partner, senior partner, managing partner. May mamaya niyan sabihin nyo, ano yung mga partnership na yan? Yan ang sinasabi ko. Dapat uma-attend kayo ng method para alam nyo yung marketing plan or yung com plan natin. Kasi yung iba, baka hindi nyo alam paano pa mag-prime partner, mag-lead partner, mag-senior partner. So may mga special trainings tayo for that. Yan yung turbo optimization kung tawagin. Ha? Sa A naman, ito na yung altitude, no? Nasa tamang ano ka na, dapat alignment. So, consistency stage na to para hindi mawala yung grupo, para hindi ma-attrition, dapat yung business intelligence nyo tumataas. So, this is motion matching the mission. So, we will renew your mission dito sa stage na to. May mga special topics na tayo like inspiration, about integrity, impact, influence, illumination. Dito na lumalabas yung mga leadership camp. Yan yung pag na-reach nitong position na to, 3 days tayo out of town sa beach, diyan tayo magte-training. Yan na yung mga alignment trainings natin, i-renew natin yung passion, yung desire, i-renew yung belief para tuloy-tuloy ang pag-asenso. So mga leadership camp na ang gagawin natin dyan, no? Tapos, a letter R naman, yan naman yung reach. The destination is sustained discipline. So, syempre, pagka mataas na nararating mo, hindi pwedeng hindi ka naman nagdadagdag ng kaalaman. And aminado naman kami na hindi naman kami yung mga tipong owners or founders or board of directors na alam namin lahat. Hindi naman kami ganun. Kaya pag na-reach na yung mga matataas na posisyon, yan, lalo na yung enterprise partner, brand partner, and legacy partner, magkakaroon na kayo ng one-on-one mentoring sa amin para ma-sustain, tumuloy yung pag-grow ninyo dito. And not only that, pati mga business coaches, life coaches, i-hire natin para turuan kayo, tulungan kayo para lalong magtagumpay at lalo pang maging tunay na entrepreneur. Yan ang programa ng Ascend Training. Hindi kami hihinto ng pagbibigay sa inyo ng sapat na kaalaman para maging long-term ang tagumpay nyo sa Ascendra para partner tayo. Ayan. That create impact beyond profit. And dapat kabisado ninyo ito by heart. So ibig sabihin, ang mission natin, ang vision natin is to provide clarity, linaw, paggamit ng tamang tools katulad ng marketing tools, intelligence tools, AI tools, social media tools, structured learning, yan yung pinapakita namin sa inyo, at saka yung mga effective strategy and reliable system na aside from making profit, aside from creating money, is that we are able to develop real entrepreneurs. Yan ang ating vision, yung hindi lang puro kitaan, kundi tumulong, mag-develop ng entrepreneurs, mag-develop ng tunay na negosyante. Yan. Ayan, nagkabaliktad. Ito ang mission. Ascender International will be the most dependable partner in dominating the MLM industry in the next 5 years. Alright? So dapat alam nyo din yan. Alright. So, ito yung core values natin. Ito yung kultura natin dito sa Ascendra. Okay? Oh, yan yung mga core values natin. Yung meron tayong purpose-driven. Alright? Ibig sabihin ng purpose-driven. Hindi lang tayo about profit, but our purpose is that to help others. Our purpose is, of course, to provide solution sa mga nahihirapang mag-network, sa hindi marunong mag-network, sa mga walang skills. Connection. Of course, we want to be connected with everybody. Kahit ano pang background mo, we have to be connected with them.
kahit saang lupalop, saang lugar ka, saang taga saan ka, a sender is there to connect with you. Of course, commitment. You will never be able to get your goals. Gusto natin sa Sendra, puro tayo committed na mga tao. Inclusivity, kasali lahat dito. Mayaman, hindi, sikat o hindi, may pinag-aralan o wala, kasama lahat dito. Innovation, of course, we are innovative people, we are into technology. Alignment, and of course, integrity. Yan yung pitong kultura or ito yung core values ng Ascendra. Again, you have to know this by heart para iisa ang sayaw natin, iisang galaw natin. Kaya naman dito pag nagpunta kayo sa head office, makikita nyo, iisa lang yung energy ng mga tao because alam nila yung core values ng Ascendra International. Ayan. Alright. Ayan, yung PowerPoint, inasa-isa niya pa. Pero ako na-explain ko na, naunahan ko na siya. Inclusivity, alright, alignment, innovation, and of course, integrity. Pinaka-importante dyan. You have to be always honest. If you have to, ang pera, byproduct na lang yan ng pagiging honest and, you know, yung pagiging sincere natin, importante yan. Yung pagiging totoo mong tao. Ang tunay na leader is not only words. Ang tunay na leader leads with heart. All right? Leads with authenticity. Magiging totoo. At hindi siya yung type ng leader na, alam mo na, dito sa Ascender, gusto natin yung mga tao, yung mga leaders dito, gusto natin, uh, meron silang honesty, importante sa kanila yung values na tinatawag. Ayan. Alright, what else? Oh, dito na tayo sa check-in 1. Dito tayo sa C1, mindset. Tapos na tayo sa introduction. Actually, introduction pa lang yun. So check-in 1, mindset. Ano dapat yung attitude? Oh, dahil lang pinag-uusapan dito, pagbiyahe, flight. So alam mo dapat what separates pilots from the passengers. So ikaw bilang ascender, hindi ka lang pasahero, kundi ikaw ay isang piloto. So ano dapat ang ginagawa ng isang piloto? While passengers wait for directions, pilots set the course. While others hope for smooth skies, leaders train for turbulence. Ayan. So, syempre, pagka-piloto, iba, no? Mas may responsibilidad ang piloto kasi siya yung nagsiset ng directions, siya yung nagsiset ng course, and ang leader handa lagi sa turbulence kung ano man maging problema during the flight. And sa pagiging entrepreneur, pagiging ascender, sa pagsama sa Ascender International, although ang ganda nung ipinoprovide naming training modules, clear path, entrepreneurial journey nyo, hindi maiiwasan yung mga challenges. And of course, bilang isang piloto, handa ka dapat sa shake or sa turbulence. Imagine mo kung may flight, kinakabahan lahat ng pasahero, tapos ikaw, piloto, kabado ka rin, walang mapaghuhugutan yung mga pasahero ng lakas. Kung mismong ikaw piloto, pinanghihinaan ka. Success in network marketing doesn't start with scripts or sales. It starts with the cockpit between your ears and your mind. Bago pa tayo mag-usap ng script, bago pa tayo mag-usap ng content mo, bago pa tayo mag-usap ng mga sasabihin mo, ang success dito nagsisimula sa isip. So start believing in yourself. Because, uh, everything starts with belief. Everything starts with being positive. So dapat naniniwala ka na kaya mo to, naniniwala ka that you deserve a good life, naniniwala ka na may kakayahan ka, maging confident ka sa sarili mo because nagsisimula ang success sa sarili. Bago maniwala ang ibang tao sa inyo, ikaw muna yung maniwala sa sarili mo. Ang hirap kasing mag-business, mag-network, kung ikaw mismo alanganin ka sa ginagawa mo. More importantly, ang hirap mag-business kung mausap ng ibang tao kung ikaw alanganin ka sa sarili mo. Ang hirap namang kumausap, mangumbinse, mag-alok, pero sa sarili mo at the back of your mind, half-hearted ka lang because you don't believe in yourself. So start believing in yourself, start being confident, start believing that you deserve the best in this world, start believing that you can become a millionaire in Ascender International. Doon lahat nagsisimula sa belief system because the truth is, ang tunay na boss natin yung ating paniniwala. Ang nasusunod sa buhay, hindi si Mrs. Ang nasusunod sa buhay, yung paniniwala. Ayan. Kaya dapat maniwala kayo, maging positive ka, maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa kakayahan mo. Of course, sa una mahirap. Ganun talaga eh. Pero pagka patuloy mong ginagawa at naniniwala ka sa sarili mo, yung madali or yung mahirap ay eventually nagiging madali.
So pag-usapan natin bakit maraming nabibigo sa network marketing para iwasan nyo na yung yung failures, maitama mo na yung kilos mo, maitama mo na yung attitude mo. Number one, maraming mga tao hindi umaangat ng lubos sa networking because of small time attitude. Ayan. So para bang kahit na jet plane ka, kahit na Boeing 747 ka, pero ang baba ng lipad mo kasi liit lang ng tingin mo sa sarili mo. So, huwag ka magkaroon ng small time attitude. Okay? Kailangan magkaroon ka ng abundance attitude. Prosperity mindset ang kailangan mo dito. Ibig sabihin, you have to believe in yourself. You have to believe that you can become really a millionaire, a multi-millionaire. Dapat naniniwala ka na kaya mong kumita ng 500,000 or 1 million a month. Alright? Huwag mong maliitin yung sarili mo. Huwag mong i-down yung sarili mo. Dapat kakampi mo yung sarili mo. Marami kasi sa atin, ang nanlalait sa sarili natin, tayo mismo. Ang nagtatawag sa sarili natin ng tanga, tayo mismo. Ang nagtatawag sa sarili natin ng bobo, tayo mismo. Para bang pag may mali kang nagawa, ay tanga. Sino ang tinatanga mo? Di ba ikaw? Pag sinabi mo, ay bobo, ay, di ba ikaw yun? So, stop your negative self-talk. Stop your negative dialogue. Kung gusto mo magkaroon ng prosperity mindset, taasan mo yung pangarap mo, taasan mo yung mental wallet mo. Okay, huwag ka nang, if you wanna become really successful financially, lakihan mo yung wallet mo. Sabihin, you have to believe that you can become a millionaire. Sabihin mo, sarili mo, kaya ko maging milyonaryo, gusto ko maging milyonaryo, kaya ko yan. Hindi yung mahirap akong pinanganak, mamamatay akong mahirap. O kaya, kontento na ako kumain sa 3 beses ang araw. Small time masyado yung mga attitude na yan. Hindi tayo ginawa para mag-survive. Ginawa tayo para mag-thrive. So, stop your negative self-talk. Stop your being negative. Start to believe that you deserve 1 million pesos every month. Di ka nagmumukhang pera niyan. But alam mo, kaya mo ginugusto yung mga bagay na yan kasi deserve mo yan. Deserve mo magkaroon ng magandang buhay. Deserve mo gumanda bahay. Deserve mo magkaroon ng sports car. Deserve mo magkaroon ng millions sa bangko. I'm not teaching you to become materialistic. What I'm saying is that you have the potential. Bakit mo sasayangin yung potential mo sa mga maliliit na bagay? You are created by God to prosper. Hindi tayo create para maghirap. Hindi tayo create para malasin sa buhay. Tayo lang ang gumagawa niyan. So start believing in yourself. Huwag ka magkaroon ng small time attitude. Yung wag mong ibaba yung sarili mo, ha? Dapat ikaw yung number one na naniniwala, na nag-aangat sa sarili mo. Kahit ano pang trabaho mo sa abroad, believe me, may potential ka. Wag mong titignan, 'di ba? Minsan ganito yan eh. Yung potential na nakatago lang eh kasi tinatago mo. Alright? Ilabas mo yung potential mo. May potential ka. Hindi lang lumalabas kasi hindi naniniwala sa sarili. Dami mo kasing problema kaya hindi lumalabas yung potential mo. So start to have a big mindset, prosperity mindset. Number two, procrastination. Ayan, yung laging ipinagpapabukas. Bukas na lang ako ng training. Bukas ko na lang dalhin sa office yung recruit ko. Bukas na ako magpo-prospecting. Bukas na ako magbebenta. Bukas-bukas mo, ang dami mo ng delays. Ang dami mo ng pinapatay na oras. Nawawala ang momentum mo. Yan, kaya pagkatapos ng training na to, kung sino yung dapat niyong tawagan, recruitin, kausapin, i-prospect, latagan nyo na. Huwag ka nang maghintay. Ang challenge ko nga sa inyo, kung alam mo na sa pang 26 na kausap mo, may bibili sa'yo ng executive. Sa pang 26 ha, siguro yung 1 to 25 gusto mo nang madaliin kung alam mo lang na yung pang 26 mag-executive. Minsan kasi, hindi tayo na-excite sa mga darating kaya nagpo-procrastinate, pinagpapaliban natin. In other words, kung alam mo na yung pang 26 prospect mo, magpe-pay in ng executive, binigyan ka lang ng abilidad na makita yung ganong future, malamang how you wish matapos na yung 1 to 25 para nandun ka sa 26 na. Malamang gusto mong madaliin ang buhay mo. Kaya lang kasi tayo, kaya tayo nagpo-procrastinate, wala tayong nakikitang excitement, wala tayong nakikitang exciting na future. And that's why dito sa Ascendre, iba tayo, because we give excitement, we give energy dun sa ating magiging future. Ayan.
Reinventing the wheel, wag ka na mag-imbento. Makinig ka na lang sa training ng Ascendra, makinig ka na lang sa trainings ng mga uplines mo. You don't have to think of anything, wag mo nang baguhin yung sistema. Proven na yung sistemang tinuturo ng mga uplines ninyo. Diyan na lang kayo mag-concentrate at wag ka na magsayang sa pag-iisip ng sarili mong sistema. Do not reinvent the wheel. Sa una, it is more important to be obedient than understanding. Minsan hindi mo maintindihan yung mga tinuturo sa'yo ng upline mo, pinagagawa sa'yo, pero if you want to become successful, obedience is better than understanding. Ayan. Ayan. Join our team, Joy Ascendra. Sabi niya, thank you so much, CEO. Thank you rin sa inyo. Yan ang gusto ko marinig. Gusto ko maging milyonaryo. Kaya ko yan. Sabi ni Kaiser. Sabi ni Joel Ramos, yes, kaya ko maging millionaire. Yes po, Sir Jurgen. Yan, oh, sabi ni Amelita, hustler. Si Joshua, sipag mag-type. Abundance attitude daw. Okay, tama po, tama. Tatamaan ka talaga. Ha? Ayan, thank you, CEO Jurgen and everything. Ayan, balik na tayo. Power. Turbo tawag dito, hindi power. Luma na yung power. Ha? Anong power? Pagka gusto mong sabihin yung power, turbo. Kasi iba na ang term dito sa Ascendra. Wala na yung power. Grabe na yan. Luma na yan. Turbo na po. Ang tama. Ha? Yan. Pagka imbis na sabihin mong powerful, mamaya ang i-post mo, turbo full. Yan. Wala nang powerful ngayon. Turbo full na ang uso. Okay. Punta tayo sa number 4. Ito, yung self-worth nila, tingin nila napakaliit. May inferiority complex. Merong mababang tinatawag na inferiority complex, low self-esteem, low confidence. Alam mo, if you wanna become successful, start believing in yourself. Sabi ko nga, sir, ang hirap maniwala sa sarili. Alam mo, para maniwala ka sa sarili mo, lagi mong kausapin yung success partner mo. Lagi mong kausapin yung growth partners mo. Lagi kang magbasa ng positive na mga libro. Lagi kang magbasa ng mga motivation sa Facebook kesa ang pinabasa mo mga drama sa buhay kaysa ang binabrowse mo, mga chismis na yung mga nakikita mong naghihiwalayan imbis na lagi kang high blood dahil nakikita mo yung nangyari sa DPWH. Ang dami ko nakikita ngayon, sana daw contractor na lang sila. Those are nonsense, all right? If you want to change your mindset, if you want to change your attitude, change your circle. Palitan mo yung mga binabasa mo, palitan mo yung mga binabrowse mo. Ang hanapin mo sa FB, yung mga positive, yung mga coaches, yung mga CEO, yung mga andami. Sa Reels, mga short video ng positive na mga motivational talks, ang dami niyo matututunan. Gusto mong tumaas yung self-confidence mo, kung mahihain ka, makipagbarkada ka sa mga kapalang mukha ng mga success partner mo. Alright? Ng mga growth partner mo. Lagi ka magpunta dito sa office. Lagi nyo kaming panoodin. Kasi pagka may 5 kang kaibigan, okay, na makakapalang mukha at sumali ka doon, ikaw magiging pang-anim. Pag may 5 kang kaibigan na milyonaryo at nakibarkada ka doon, ikaw yung magiging pang-anim. Kaya dito sa Sendra, dikit ka lang sa mga mataas ang energy, tataas din ang energy mo. Mataas ang vibration, dikitan mo yan, kausapin mo yan, makipag-mentor ka, makipag-usap ka, tataas din ang vibration mo. Alright? The best way na tumaas ang self-esteem mo, sumama ka sa mga confident na tao. Mahiyain ka na nga. Wala ka nang tiwala sa sarili mo. Ang barkada mo, katulad mo din. Madrama ka na nga. Ang barkada mo, ang kateks mo, ka-PM mo, madrama din. Paano magbabago buhay natin? Alright? Kung gusto magbago buhay mo, palitan mo yung mga kakausap mo, palitan mo yung sirkulo mo, palitan mo yung mga binabasa mo, palitan mo yung mga lahat na mga pwede mong palitan ng negativities, alisin mo sa buhay mo yan. Yan ang path sa pag-asenso. And good news kasi sa Ascendra, meron kayong matibay na support system. Sa grupo ninyo, sa management, sa mga trainers natin, sa coaches ninyo, sa success partners ninyo, and growth partners ninyo, dyan kayo makakadraw ng strength. Kaya naman, pag nandito kayo sa Pilipinas or sa Manila, huwag niyong kakaligtaang dumaan dito sa head office para humigop ng energy. Para maigop niyo yung mga energy ng tao dito kasi pag nagpunta ka dito, iba pakiramdam, para ka nagre-recharge. Pag uwi mo, nako, high energy ka. Kaya sa mga kababayan natin sa abroad, pagpunta kayo sa Pilipinas, umuwi kayo.
huwag niyong kakalimutang dumaan sa Ascender International Office. Kayo namang mga nasa iba't ibang parte ng Pilipinas, mapasambuanga ka, Binangonan, Quezon City, o nasaan kayo? Nadayo kayo dito sa Manila, dadaan po kayo lagi dito sa head office namin at welcome na welcome kayo dito sa office natin. Ginawa nating maganda to, accommodating para sa inyong lahat, para tumaas ang kumpiyansa ninyo. False expectations. Minsan masyadong tayong nagsiset ng expectation na mataas masyado kaya tayo rin ang nadidisappoint. Nako, yung iba kasi pag nag-expect, magiging milyonaryo na ako isang buwan. Isang buwan ka pa lang, milyonaryo na ang goal mo. Ikaw din ang madidisappoint, 'di ba? Minsan may mga false expectations tayo sa prospects natin. Uh, Minsan nagbibilang na tayo ng sisiw, hindi pa, we always, we count the chicks even if the eggs are not yet hatched. Sa English, kung ano yung Tagalog nun, bahala na kayo. Hindi ko na alam ang Tagalog nun. Hindi pa, binibilang na natin yung sisiw, hindi pa nga, anong tawag dito? Lumalabas. So, set the right expectation. You know na bago ka maging successful, kailangan mag-build ka muna ng team, kailangan matuto ka muna, dapat gumaling ka muna. Minsan kasi kaya maraming na-frustrate sa networking, akala nila yayaman sila ng walang ginagawa. Hindi po ganun dito. Kung may alam kayong magiging milyonaryo tayo na walang gagawin, isama nyo ako. Because sa 30 years ko sa buhay, sa mundong to I'm 50 years old, wala pa akong nakita na uupo ka lang, yayaman ka na. Wala akong nakitang walang, everything na may value, pinaghihirapan yan. Lahat ng may value sa mundo, kahit hindi kayamanan, pinaghihirapan. Ng edukasyon, dahil may value ang edukasyon, pinaghihirapan po yan. Yung pagkakaroon ng magandang katawan, whether lalaki ka, gusto mo maging macho, babae ka, gusto mo maging sexy, pinaghihirapan yan. Ang hirap mag-diet, ang hirap mag-exercise. Pero valuable ang kapalit. Gandang katawan, sexy, walang high blood, hindi mataas ang kolesterol. Ang kapalit lang, jogging ka. Mahirap talaga. So, set the right expectation. Don't expect to become a millionaire nang hindi kayo natututo, nang hindi nyo natatapos yung Ascend trainings. Don't, expect to become successful na hindi ka naman nagbabago. Because success to happen, change must happen first. Tatanggalin mo yung bad attitudes mo. Tatanggalin mo yung mga pangit sa'yo. Tatanggalin mo yung katamaran mo, pagiging negative mo, pagiging emotional mo, pagiging late mo. Tatanggalin mo lahat yan. Pagiging, alam mo na, alaskador mo, tatanggalin mo yung pagsisinungaling mo, lalo na sa sarili mo. Most of us, we lie to ourselves. We tell ourselves that we will change, but we don't. We tell ourselves, isang cup na lang ng rice ang kakainin ko, pero kanina 5 cup ng rice na naman ang tinira mo dahil kare-kare ulam nyo. Sometimes, we lie. Nagsisinungaling tayo sa sarili natin kaya tayo nadi-disappoint. Sabi mo, gagalingan mo na. Ilang New Year's resolution na ang ginawa mo na magbabago ka na. 10 years nang sinusulat hanggang ganun. Hanggang ngayon, ganun ka pa din. If you want to change your life, ladies and gentlemen, you have to set the right expectations. Gusto mo maging milyonaryo? Sakripisyo, todo hataw, gusto mong maging successful sa networking, build ka ng team mo, be ready for rejection. Lalo na sa mga kababayan nating OFW, I know it's very hard. Ipapahinga nyo na lang. Online training nyo pa, ipapahinga nyo na lang. Kakausap pa kayo ng prospects ninyo. But you are just setting the right expectation because the truth is, hindi ka naman makakapag-build ng business kung hindi ka kikilos, kung hindi ka magiging masipag. Ayan. So, dapat tama ang expectation mo. Alright? Number 6, maraming nag-fail sa atin kasi ang inuuna pera. O dahil hindi kumita ng pera, nag-quit agad. Huwag niyong unahin yung pera kasi hindi darating ang pera sa una. Magpagaling kayo ng sarili niyo, mag-train kayo, baguhin yung mindset niyo, attend kayo ng trainings, makopya nyo yung mindset, makopya nyo yung attitude ng mga successful na tao, mga upline ninyo, mga senior, mga success partners ninyo, mga growth partners nyo, makopya nyo yung attitude ni J-Lim. Yan muna. Money will just follow. Trust me. 30 years na po ako sa industry na to. Pag nag-focus ka sa pera, lalo ka madidisappoint. Pero pag nag-focus ka sa improvement mo, sa development mo, nag-concentrate ka muna sa growth mo, yung mga failures mo,
Imbis na magdrama ka, tinitignan mo anong lesson ang makukuha ko dyan, yung mga mistakes mo, imbis na magalit ka sa sarili mo dahil lagi ka nagkakamali. Don't worry about mistakes because pag nagkakamali kayo at lagi ka nagkakamali, okay lang yan because mauubos din ang pagkakamali. Pag ubos ng pagkakamali mo, puro tama na magagawa mo. So, be fair to yourself. All right? Alam mo na pag hindi ka pa marunong, hindi mo pa deserve kumita. So, huwag kang mag-expect ng masyadong mataas. So, huwag yung money first. Pagdating sa downline, huwag yung tignan yung mga downlines nyo, money-making machines ninyo. Na yung downline mo, sweet ka lang, magaling ka lang, nagpa-follow up ka lang. Pag may pay-in sila, pag wala silang pay-in, hindi mo sila kilala. Huwag kang mukhang pera sa negosyong to. Huwag mong hahabulin ng pera sa business na to. Alright? Ang hubulin mo rito, matuto ka, commit to learning, be consistent sa action plan mo. Prospecting, wag hihinto. Presentation, wag hihinto. Okay? And focus on helping others. You will never go wrong. Tatlo lang. Commit to learning, stay consistent, focus on building, and focus on helping others. Tatlo lang ang bilin ko. You will never go wrong. Magiging successful ka. Kaya huwag ka magfo-focus masyado sa pera. Goal natin yan, pero huwag ka diyang nakafocus. Alright? Listening to Dream Stealers. Ayan, yung nakikinig sa mga, alam mo na, minsan mas nakikinig pa tayo dun sa mga failures. Siyempre, pagka gusto mong umasenso, ang paniwalaan mo yung mga bilyonaryo, yung mga milyonaryo, pero kung ang pakikinggan mo yung, alam mo na, kapwa natin mahirap, kapwa natin pilosopo, walang mangyayari sa atin. Don't listen to dream stealers. Pag sabi kasi dream stealers, hindi naman yan yung ninanakaw ang pangarap mo, literal eh. Ang mga dream stealers, yan yung kakapakinig mo sa kanila, darating ang panahon, wala ka ng tiwala sa sarili mo. Kakapakinig mo sa kanila, tayog na ng pangarap mo sa Ascendra, biglang sabi nila, scam yan. Yan ang tawag dyan mga dream stealers. Hindi nila literal, ninanakaw yung pangarap mo, pero binabakbak nila yung self-confidence mo para mangarap. Alright? Kasi di naman nila sasabihin sa'yo na huwag ka magkakotse, di mo kaya yan, di ka magkakaba, di man nila diretsong sasabihin yun pero ang babakbakin nila yung heart mo tsaka yung mental mo. Yan. Kaya huwag kayo makikinig. Ang pakinggan mo yung mga makakatulong sa'yo na mga growth partners, senior partners, panuorin nyo kami sa YouTube. Pag alam mo negative na yung nakakausap mo, napapakinggan mo, shut up, sabihin mo sa kanya, iwas ka na. Huwag ka makipag-away, pero again, if you wanna become successful, kailangan mag-focus ka dun sa mga bagay na makakatulong sa'yo. Yung mga naninira sa business, yung sasabihin sa atin, wala yung startup, problema pa IT dyan, walang product dyan, blah, 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 hindi unique ang produkto dyan. These are dream stealers. Alright? Mas alam nyo kung ano yung totoo, kaya dapat kayo ang nasusunod, hindi ibang tao. Puso mo dapat ang nasusunod. Yan! Taking too much baggage. Ang dami-dami mong bitbit. Number one, magpatawad ka na, boy. Girl, patawarin mo na yung mga ex mo. Patawarin mo na yung mga kung sino-sino yung nang Indian sa'yo, patawarin mo na. Alright? Para wala ka masyadong baggage. Mas mahirap lumipad pag marami kang sama ng loob. Number one, patatawarin mo yung sarili mo. Patawarin mo na yung sarili mo. Alright? Na marami ka naging pagkakamali sa buhay in the past, wala na tayong magagawa doon. Pero kunin nyo na lang yung lesson. Okay? Marami tayong naging maling desisyon ng mga nakaraan, pero ganun talaga ang buhay, no? Tinuturuan ka lang ng buhay kung paano ka mas magiging mabuting tao. Kasi, before you arrive to making the right decision, bago ka dumating sa punto na magiging tama mga desisyon mo sa buhay, marami ka munang magiging maling desisyon. Kasi kaya mo nalaman kung ano yung tamang desisyon kasi ang dami mong naging pagkakamali. Kaya kung titignan mo mabuti, yung mga pagkakamali ay merong yang purpose sa buhay mo. So number one, when you go, pagkatapos natin, yung sarili mo muna ang patawarin mo. Love yourself, please. Magpatawad ka na, patawarin mo sarili, patawarin mo ibang mga tao, alisin mo na yung kabwisitan mo sa buhay, paggising mo pa lang, nakikita mo na buwisit, no? You have to stay positive. Alisin mo yung mga nagpapabigat sa'yo. Dami nagpapabigat sa'yo, mga drama mo, negativities mo, iniisip mo sa ibang tao, yung inggit mo, dahil nagpapabigat sa'yo.
Alright, kaya minsan nawawalan tayo nung sense of gratitude kasi puro tayo complaints. Believe me, mag-experiment ka lang sa buhay mo. Isang araw gumising ka lang na ang ipangako mo sa sarili mo, hindi ka magko-complain. Just for one day. Wala kang complain na gagawin. Okay? Hindi ka magko-complain na traffic, hindi ka magko-complain na mainit, hindi ka magko-complain na mahal ang bilhin, hindi ka magko-complain na matigas ulo ng anak mo. Just for one day, tiisin mo yung complain mo. And you will be amazed. Mas magaan mabuhay ng hindi complaints ang laman ng puso natin. Alright? Yan. Ano pa? Sino ba tong Alden Richard na to? Artista to ah. Sige po, gagawin ko. Tama po, kailangan na magpatawad. Unahin po natin si Lord. Ang galing naman ni Carlito Alili. Ayan. Love yourself first. Tama po to. Ayan. Tama. Puro tama ang sabi. Good. Everyone is engaging. No? Engaging ang mga audience natin ngayong gabi. Alright. Magtiwala daw sa sarili. Tama po. Thank you po. Move on, Sir Georgian. At very supported FP namin si Ma'am Don. At sino ba yan? Si Albert Letim, yan. Si Fesano, sino ba to si Ay Rosales Dada? Mapatawad ko na po si ex. Ayan ang sinasabi ko sa iyo, May. Hindi mo pa tinatawad yung ex mo eh. Patawarin mo ni ex mo kasi. Yes po, accepting mistake. May peace of mind pag walang budget. Ano? Baggage. Yan tuloy, basa ko tuloy, budget. Patawarin mo na lang lahat ng inutangan mo. Ikaw pa magpapatawad ha? Loko ka ha? Patawarin daw lahat ng inutangan niya. Hoy, magbayad kayo ng utang nyo. Masama yung hindi nagbabayad ng utang. Pag hindi ka nagbabayad ng utang, wala kang abundance mindset. Alright? Hanggat maaari, kahit paunti-unti, magbayad kayo ng utang nyo because isa sa mga rule ng success financially is to really pay off your debt. Ayan. Ano ba to? Eileen, isa ka pa. Pinatawad ko na po ang asawa ko po ngayon, inaway ko. Ano ba to? Ha? JM, forgive your wife. Ulit. Nakakatuwa kayo, ha? Oh, number 9. Abusing your mentor. Oh, yan yung mga akala nila, alipin nila yung mga mentors and coaches nila. Hindi nyo po alipin, hindi nyo po utusan ng mga coaches ninyo, mga senior partner, sa mga success partner nyo. In fact, yung mga success partner, they have so many sacrifices for us. Kaya dapat yung mga mentors and coaches, minamahal yan, hindi yan inaaway, hindi yan inaalipin. Okay? Iniintindi ang mga yan. Kasi kung hindi dahil dyan sa mentor mo, okay, walang mag-guide sa'yo. Can you imagine in your life, di ba? Nagiging mas madali ang buhay pag may nagtuturo sa'yo. In fact, I can honestly tell you, pupusta ako sa inyo, wala pa kayong kaibigan o kamag-anak na nagsabi sa iyong tutulungan kang yumaman at maabot ang pangarap niyo. Wala. Even your best friends cannot do that to you. Pero ang mentors sa Ascendra, ang mga SPs, ang mga GPs ninyo sa Ascendra, tinutulungan kayo, follow up kayo, minomotivate kayo, pinagagalitan kayo pag may pagkakamali ka because they care for you and they promise to help you become successful. Dito lang kayo makakita niyan. Kaya mamayang gabi, pagkatapos nito, isa sa mga assignment ko sa inyo, out of nowhere, pasalamat kayo sa mga success partners niyo. Pasalamat kayo sa mga growth partners ninyo. Balikan ko lang yung term. Pasalamat sa uplines, pasalamat sa crosslines, pasalamat sa downlines. Pag nag-post kayo, pasalamat kayo sa Ascender International. Kasi pagka meron kang gratitude, everything becomes easier. So, wag niyo abusuin yung mga mentors niyo. Pasalamatan niyo yan. Pag hindi ka natutulungan, it's okay kasi hindi lang naman ikaw ang grupo niyan. Meron din siyang ibang kailangan tulungan. Huwag kayong masyadong maging possessive na pag hindi kayo natawagan ulit, napaka-sensitive nyo. Hindi kayo yaman pag masyado kayong sensitive. So, learn to forgive your uplines. Do not abuse them. Love them. Hindi ibig sabihin hindi nakaka-reply yan eh. Wala na. You just have to believe na
marami ring ginagawa yung mga uplines ninyo. Ha? Marami ring ginagawa yung mga yan. Kaya don't worry. Kasi ano marami lang tayong iniisip masyado sa buhay na special tayo. Kaya minsan pagka, alam mo na, hindi tayo nabababa, hindi tayo nakakausap, tampururot na kayo. Pag masyado kang matampururot, nako po, hindi malayo mararating mo. So mamaya, o kahit ngayon, PM mo na yung upline mo, i-PM mo yung downline mo, lahat, mag-post ka mamaya. Thank you to everyone. Alright? Thank you, thank you, thank you. Sabi mo sa kanila. Fear of rejection. Ito yung sinasabi ko kanina. Kailangan dito, kung alam niyo yung animal na rhinoceros, yung rhino sa Africa, ang kapal ng balat niyan, kailangan dito, you have a skin like a rhino. Dapat ano ka, sanay ka sa rejection, sanay ka sa failure because hindi masama ang rejection. Ang rejection is redirection yan. Dinidirect ka lang sa tamang prospect. Pag ayaw nito, dinidirect ka sa iba. Yun ang ibig sabihin ng rejection. Redirection lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung alam mo sa pang 100 nakakausapin mo, yun ang magiging agila mo. Sigurado ako how you wish na madaliin yung 1 to 99 kasi alam mo yung pang 100. Yun ang magiging agila. Kaya lang hindi tayo binigyan ng gift na ganun para alamin kung pang ilan yung alas natin. Pero I'm sure kung bibigyan tayo ni Lord nung foresight na pang 85, pang 99 yung magiging successful downline natin, I'm sure gusto mong madaliin lahat ng rejection mo at tatanggapin mo lahat ng rejection mo, makarating ka lang sa pang 100 kung alam mo lang na yung pang 100 na yun pala ang alas or agila mo. So, rejections are just redirection. Nire-redirect ka lang yan. Kaya, kailangan matibay ang dibdib mo dito. Ha? Dapat yung rejection, sanay na kayo dyan. Sanay na kayo dyan. Pag networker ka, pag ascender ka, ang almusal dito, rejection. Ang pananghalian, rejection. Ang merienda, rejection. At ang hapunan, rejection. In other words, sanay kayo dapat dyan. Hindi yan bagong topic para lagi nating pag-usapan. The fear of rejection, you have to accept rejection as part of your life. Again, it's just redirection. And pag nare-redirect ka, na tuturo sa'yo na pupunta ka sa tamang prospects. Ayan. So, victory isn't found in the clouds. It's programmed on the ground. So, kasi nga, flight path yung kwento natin. So, guys, sa una pa lang, sa utak pa lang, dapat tapos na ang boxing. Sabi nung isa, maraming salamat, mentor ko, si Reggie Alabado. Ayan, papasalamat na siya kagad. AI founder, salamat, etc. Thanks po, Turbo Full. Ayan, so, again, bago pa kayo mag-take off, ang tamang sistema is ma-program nyo ng maayos yung sarili nyo bago kayo mag-lift off. Nandito kami para suportahan kayo. I've just spent like what? 1.5 hours of your time to more than 420 individuals here. I hope yung mga nabanggit ko maging baon nyo sa pang-araw-araw na pag-network ninyo para lalo kayong lumago at iiwasan nyo tong mga pitfalls na to, yung pagkakamali ng mga piloto. Ayan, don't stop free flight. Pa-take off pa lang, huwag kang mag-i-stop. Maraming ganyan Excited sa una, bibili ng enrollment package. Pagka naka-receive ng mga rejection, ayaw na agad. Paano kang bibayaan? Napakababaw ng tolerance mo. 'Di ba? Mababa ang tolerance mo, hindi ka bagay para magtagumpay. Kailangan, mataas ang tolerance mo sa emotional pain, sa mental pain. Ganun talaga. Rookie strap kasi bago pa lang, rookie ka pa lang, mihinto ka na. Meron naman yung complacency trap, naka-take off na, ganda ng kita, pero naglalaylo-laylo na, nagma-management mode na. Huwag ka pa rin hihinto pagka nandun ka na sa mid-flight. Alright? Hihinto ka lang, syempre, pagka naka-landing ka na. Yung iba naman, the attrition trap. Pag nawawalan ka ng grupo, maalis yung mga tao mo, huwag ka pa rin, lalong huwag kang hihinto. Lalong kailangan mong tumira ng tumira, lalong kailangan mong rumatrat ng rumatrat para lumaki uli yung grupo mo.
Ganun talaga minsan, pag wala ka pang organizational skills, management skills, mawawalan ka talaga ng tao. Pero sinusolve natin yan dito sa Ascendra kung paano nyo ma-handle yung team ninyo para hindi kayo ma-attrition. Ayaw na natin yung nakagawian sa networking industry na normal ang attrition. Ayaw nating i-normalize yan dito sa Ascendra. Dito, dapat na intact ang team ninyo kasi nabibigyan nyo ng value, nabibigyan nyo ng tamang skills, tumataas ang business intelligence mo, natututo ka lalo pag lumalaki yung grupo mo. Kaya lang naman nawawalan yung ibang tao ng grupo kasi hindi na nadagdagan yung kaalaman nila nung lumaki yung grupo nila. So nawawala yung ibang mga team nila, yung ibang leaders nila. So dito, don't worry about that kasi tuturuan namin kayo. So the three pitfalls: don't stop prepping. Don't stop mid-air. Don't stop when it gets rough. In other words, don't stop. Pag pa-take off ka pa lang, huwag kang hihinto. Pag naka-take off ka na, huwag kang hihinto. Pag yung flight medyo, alam mo na, shaky, lalong huwag kang hihinto. In other words, huwag ka talagang hihinto. Kasi walang nagtagumpay na huminto. Wala kayong maririnig na yumaman ako kasi huminto po ako. Walang ganun. Lahat na maririnig nyo, yumaman ako kasi hindi ako huminto kahit nahihirapan na ako. Yan ang tunay na kwento. So in ending, mga kaibigan, the flight ahead, hindi sigurado. Because it may be long or it may be short. It may be smooth or filled with shake and turbulence. There will be moments of rapid ascent. Di ba pag sumasakay ka ng aeroplano, biglang gumagano eh. There will be storms, bagyo, reroute, and delays. But one thing will determine whether you reach your destination: your mental and emotional preparation. Wala namang kasiguruhan ng buhay sa mundo. Magagaranti ba namin ang success ninyo? Hindi. Pero maganda, prepared ka mentally and emotionally para kahit anumang challenges ang ma-encounter ninyo, hindi kayo basta-basta bibigay. In ending, mga kaibigan, tapos na kayo sa check-in 1, you are here. Susunod na po ang check-in 2 sa next na training ninyo. Ayan, I'm not sure kung sino ang check-in 2. I think it's whether it's Miko or Jed. I-announce na lang namin. But since nasimulan nyo na tong Ascendra training ng naka-Zoom, OFW ka man or outside Metro Manila, tapusin nyo itong modular training na to para lahat na daanan ninyo hanggang dun sa letter L hanggang sa elevate and everyone. In other words, meron tayo ditong clear path paano kayo magtatagumpay. Aatinin nyo na lang. May nabasa ako ng isang araw eh. Ano daw ibig sabihin ng active? Yung active, they learn, they apply, they evolve, and then they adjust. Yan yung active. Natuto, in-apply, tapos nag-adjust, tapos lalo pang nag-improve. Yung procrastinator, yung hindi active, ganito. They learn, they learn, they learn, and they learn. So yung mga procrastinator, walang ginawa kundi mag-training pero hindi naman ina-apply. So yung mga natutunan nyo ngayon, learn this by heart, teach this to your team, apply this, pray a lot. Hindi natin magagawa ito na mag-isa. Lahat ng mga nangyayari ngayon sa Ascendra is by the grace of God. Sabi nila, ang bilis natin, ang ingay natin, 9,000 na tayo, pero hindi mangyayari to kung wala pong grasya yung nasa taas. If you want to make your business easy, you have to ask for grace. You have to pray for grace. So mga kaibigan, it's been my pleasure to be here with you tonight. Hindi ko man kayo nakikita, hindi namin kayo nakakasama 100%. But we want you to know that we are proud of you. We love you all. Thank you for the trust that you have given us. We value you. Pag nagpunta po kayo dito sa opisina, lapit kayo sa akin. Pakalat-kalat lang ako dito. Sabi mo sa akin, Sir, ako'y naka-attend ng Zoom ninyo. Sabi mo sa akin, kung may nabago na sa buhay mo, kunwari, nakita mo ako, Sir, napatawad ko na po yung asawa ko kasi sabi mo, patawarin ko na. Ayan, so sana ma-meet ko kayo personally sa mga kababayan kong OFWs. Galingan nyo po para maging one-way ticket nyo na ang pag-uwi dito sa Pilipinas. Napakasarap po sa Pilipinas, nakasama ang mga pamilya, mga mahal sa buhay. Galingan nyo po dito, tiis ng konti lang habang nandyan kayo sa abroad doing Ascendra.
Pero ang goal natin is mapauwi kayo dito for good para ma-enjoy nyo yung buhay nyo dito. It's been my pleasure, my co-ascenders, sa lahat ng mga senders, international and local. God bless us all. Happy ascending, turbo full, and again, sa Ascendra, dito, partner mo sa pag-asenso. Thank you very much. Love you all. Salamat, salamat, salamat. Ayan. Okay. So, nasa na yung host natin? Nawala na siya. Ayan. Host. Nasaan ka na, host? Ayan. Thank you din sa inyong lahat. Alright. Kay Naresa. Thank you, Rean, Jerome, Christian, Michael, Arlene, PMO Webinar Admin, Arya, CCA, Margao, Jericho, PXC, Muhammad, Eva, Lynn, F1, Nika, Pem, Salvacio, Honora, Kazi, Ricky, Marian, Al. Love you all. Thank you very much. See you soon. Happy ascending. Turbo!